Hello. Okay na? Magandang gabi po, mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon. Lahat po ng mga pastor na sumusuporta po sa programang ito. Maraming salamat po sa inyo sa mga prayers din. Mga kapatiran, yung prayer nila sa ating live streaming, maraming salamat din po. Nakikita po na nagpapatuloy yung ating mga kapatid sa pagsubaybay at pagsuporta sa programang ito. Talakayin po natin ngayon itong Revelation 11. Kanina tinalakay namin yung Revelation 17. Lolobi ng Lord. Next meeting po yan. Napakagandang topic. Yung prophecy. No? Mahalaga po ang prophecy. Kasi ang Book of Revelation, ito po ay aklat ng propesya. Pinakikita ng Panginoon dito ang magaganap sa hinaharap. Malalaman natin ang future po ng planetang ito, mga tao, at pati na po ang rapture pagdating ni Jesus, at pagkatapos po ng pagdating niya, siyempre yung mga ngaral, wala na po rito, mga anak niya, kukunin niya. Sinong magpapatuloy sa gospel? Nandito po. Itong dalawang propeta sa Revelation 11, silang mangangaral pagkatapos po ng rapture o pagbabalik ng Panginoon, silang magpapatuloy sa gospel. Sila ang, kumbaga, huling trumpeta ng Panginoon. At ang mission nila, i-preach ang gospel sa Israel lang po, hindi sa mga hentil. Dahil pagkatapos ng rapture, tapos na ang panahon ng mga Gentiles. Yun ang nakakalungkot. Wala nang kaligtasan ng mga hentil noon. Ang kaligtasan, babalik na sa Israel. Ayon po sa Roma. Malinaw po ang sinasabi ng Roma, no? Na pagkatapos ng panahon ng mga hentil, sabi niya, babalik ang biyaya sa Israel. Doon na siya magliligtas. Ito po ang babasahin natin, itong panahon ng mga dalawang propeta na mangangaral sa mga Israel, mga Israelita. Dito po mula dito sa verse 1, babasahin ko po ang Revelation chapter 11. Sabi po rito, magaganap po ito pagkatapos po ng rapture po. Hindi ito sa panahon natin, ito'y panahon ng mga Hudyo o ng Israel. And there was given me a reed like unto a rod. And the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court, which is without the temple, leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. Ang mga hentil daw, mga lulusob sa Armageddon, sa Israel, kanilang yuyurakan itong paligid ng templo, no? Holy City, ang Jerusalem, ng 42 months, which is equivalent to 3.5 years. 3 taon at kalahati po ng 7 years tribulation. And I will give power unto my 2 witnesses. Dito na po isusugo ng Panginoon ang dalawang propeta, dalawang mangangaral na magtatapos ng gospel sa Israel. And they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. Mangangaral daw sila ng 3 taon at kalahati. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth, and devoured their enemies, and if any man will hurt them,
he must in this manner be killed. Bibigyan sila ng Panginoon ng power, no? These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy. May power din sila na pigilin ng ulan sa panahon ng kanilang pangangaral. And have power over waters to turn them to blood. Kanilang may power din silang gawing dugo ang mga ilog, ang mga tubig. Sabi rito, no? And to smite the earth with all plagues as often as they will. Verse 7. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them, and kill them. Ngunit tatayo ang Antichrist, ang beast, ang halimaw, yung gagamitin ni Satan na maghahari sa mundo ng 3 taon at kalahati, 42 months, magtatatak ng 666, makikidigma siya sa mga propetang ito. Magagalit siya kasi pinapangaral nila si Kristo, si Jesus Christ. Itong Antichrist, alam nating lahat, kakalabanin niya si Kristo. Ayon sa Revelation 17 at 13, lalaban siya kay Kristo. Sabi ng Bible, itong Antichrist, itong beast. Kaya nga itong dalawang lingkod ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kakalabanin niya rin. Igegerahin niya, sabi rito, he shall make war, sabi rito, no? Against them. And shall overcome them, at tatalunin sila ng Antichrist. And kill them, at papatayin po sila. Magiging martir itong dalawang propetang ito. And their bodies shall be in the streets of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they, sabi rito, of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies. This, sabi rito, 3 days and a half, 3 taon at kalahati, makikita nila yung bangkay ng dalawang propeta. Hindi nila ililibing. Nandun lang, nakahandusay lang doon sa lugar kung saan sila pinatay ng Antichrist at pinapanood sila ng buong mundo. Sabi rito, and they of the people and kindreds and tongues and nations, lahat daw ng bansa, shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. Kaya itong dalawang propeta ng Lord, hindi sila pahintulutan na ilibing. Makikita raw sila ng buong daigdig. Siyempre, sa pamamagitan ng satellite TV, kukunan niya ng video at matetelevise yan sa buong daigdig. Kaya dito makikita na natin mga kapatid, naka-prophecy na magkakaroon talaga ng satellite TV. Sipin mo yung namatay sa Israel, sa Jerusalem, nakahandusay yung kanilang bangkay, pero pinapanood sila ng buong mundo, lahat ng bansa. Ibig sabihin, naka-prophecy na, nakahula na magkakaroon talaga ng satellite. Magkakaroon ng talagang satellite TV. Tuloy ko po. And sabi rito, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them that dwell on the earth. Kaya ang mga tao ro magsasaya. Siyempre, yung mga taong hindi chosen, hindi believers,
magsasaya sila. Sabi rito, magbibigay ng regalo. Sabi rito, dahil itong dalawang propeta, nakita nilang namatay na. And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet. Sabi rito, ngunit pagkaroon ng 3 araw at kalahati, binuhay sila ng Diyos. Ang Panginoon, ibinalik ang kanilang espiritu. Sabi rito, ang espiritu ng buhay mula sa Diyos, pumasok sa kanila. Ang sabi rito, at nabuhay sila. And they stood upon their feet. Tumayo sila, and great fear fell upon them which saw them. Kaya nang makita ito ng lahat ng mga tao na nabuhay sila, nangatakot po yung mga tao. Doon nila nakita na talagang totoo ang kanilang Diyos na pinapangaral. Sabi rito, no? And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And in the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell. And the earthquake, sabi rito, and in the earthquake were slain of men 7,000. And the remnant were affrighted and gave glory to the God of heaven. Yan ang makita nilang nabuhay itong dalawang propeta. Tinawag sila ng Lord, sabi ng Lord, umakyat kayo dito. Pinakita sila ng Lord sa langit. Kaya sila po ay parang na-rapture. Tumaas sila sa langit. Bumalik na sila sa kaharian ng Lord sa langit. Nakita ito ng mga tao, ng kanilang mga kaaway. At nung makita sila ng mga tao, syempre nangatakot po yung mga tao. Ang sabi rito, doon nagpadala ang Lord, doon pinadala ng Lord ang pinakamalakas na lindol. Yung lindol na nakahula sa Revelation 16, sabi ng Lord, magkakaroon ng lindol na hindi pa naranasan ng mundo. Mga kapatid, hindi lang intensity 10. Kamakailan nagkaroon ng lindol sa Russia, intensity, balita ko 8.8 ata, hindi ako nagkamali. Grabe po, nagkaroon pa ng mga tsunami sa sobrang lakas ng lindol. Kaya, ang lindol na ito, hindi 8.8, kundi maaring intensity 20 ito, o 30. Kasi sabi ng Bible, sa lakas ng lindol, lahat daw ng bundok mapapatag. Yung mga syudad, mga wawasak. Ganyang kalakas ang lindol na ito, na hinanda ng Diyos sa nalalapit na panahon. Panahon po ng pagkatapos ng rapture. Hindi na po natin maaabutan yan, yung pinakamalakas na lindol. Ang maaabutan lang ng church, yung mga persecution na matitiis. Kasi sabi ng Biblia, makikidigma ang Antichrist sa church. Maraming pastor po ang hindi naniniwala na aabutan natin yung Antichrist. Hindi po. Ang sabi ng Bible, He shall make war with the saints. Makikidigma ang Antichrist o ang beast sa mga banal. Sino ang tinutukoy niyang banal o saints? 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ang tinutukoy niyang saints ay ang mga Kristiyano, ang mga believers na tumanggap kay Jesucristo, sumampalataya, na pinabanal ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Tinatawag daw silang mga saints o mga, ang tawag dyan ay mga banal. Mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Kaya magaganap po ito, itong pinakamalakas na lindol, pagkatapos po ng rapture. Maraming mga ngaral hindi naniniwala na ang church aabutan niya yung tribulation period. Ang aabutan lang po yung kalahati, yung 3.5 years. Yung unang 3 taon na kalahati, magpapanggap po ang Antichrist na advocate ng kapayapaan.
mangangaral siya ng peace. Gagawa siya ng peace covenant at ipapipirma sa lahat ng mga hari at presidente. Sasabihin niya, ako na ang maghahari sa mundo, gagawa ako ng peace covenant, lahat tayo pumirma, wala ng gera. Itatakwil na natin yung digmaan, magkakaroon tayo ng kapayapaan, kasaganaan. Kaya ako na ang mamumuno. Sasabihin niya, kasi madadaya niya ang mga hari. Sabi ng Bible, ang kanyang sandata ay peace. And by peace, sabi ng Book of Daniel, shall destroy many. Sasakupin niya ang mundo na ang kanyang sandata ay kapayapaan, sabi ng Bible. Magpapakita siya ng milagro, sabi ng Lord. Ang Antichrist magpapababa ng apoy mula sa langit, kaya maraming tao po ang maniniwala na siya ang Kristo at siya ang Diyos. Kaya mga kapatid, kaya madadaya raw lahat ng tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ng Revelation 17, at ang mga tao na hindi nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay madadaya ng Antichrist at sasambahin nila ang halimaw o beast. Kaya babasahin ko nga po para maisama natin ito. Kasi mahalaga po itong anong ito, no? Sabi nito, maliwanag po ito sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 8, and the beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and they that dwell on the earth, lahat ng taong nabubuhay sa lupa, and they that dwell on the earth, shall wonder, whose names were not written in the book of life, from the foundation of the world. From the foundation of the world. When they behold the beast that was and is not and yet is. Ang linaw po. Kaya maliwanag po ito. Lahat ng hindi nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ayon sa Biblia, may iwan sa rapture. May iwan po sa rapture yan. May mga nagsabi, kapag naiwan ka raw sa rapture, mga kapatid, pwede ka pang maligtas. Meron pa raw pag-asang maligtas ang naiwan sa rapture. Yun din ang paniniwala ko nung araw. Nung bago-bago po ako nangangaral, mga kapatid, yun ang aming pinipreach. Kasi yun ang turo ng Bible School, no? Pagkatapos ng rapture, yung maiiwan, huwag ka lang magpatatak ng 666, ligtas ka pa rin. Mga kapatid, ni-reveal ng Lord sa akin, hindi po. Ang maiiwan sa rapture kahabag-habag. Kaya nga lagi sinasabi ni Kristo, magbantay kayo. Sapagkat, sabi niya, may dalawang natutulog sa higaan, isang kukunin, isang maiiwan. May dalawang gumigiling sa gilingan, isang kukunin, mararapture, ang isang maiiwan. Meron talagang maiiwan. Pero sabi ni Kristo, yung maiiwan, mga kapatid, kawawa na yun, kahabag-habag na yun. Wala pong maliligtas sa maiiwan. Sapagkat sila ay automatic na tatatakan ng 666 ng Antichrist, mga kapatid, sabi ni Kristo, sa 10 foolish virgins, 5 virgins, yung 5 foolish virgins, mga kapatid, naiwan sa rapture. Nang dumating si Kristo, wala silang langis, hindi nasindihan yung lampara, kaya hindi sila nakapasok sa bulwagan. Anong pagkatapos ng pagpasok ni Kristo at ng mga 5 wise virgins, anong sabi ng Bible? And the door was shut. Isinara na ang pinto. Nang may sarang pinto, anong ibig sabihin nun? Hindi po literal na pinto yan. Ibig sabihin, yung biyaya. Isasara na ng Diyos yung biyaya ng kaligtasan sa mga hentil. Dahil pagkatapos ng rapture, babalik ang biyaya sa Israel para ipangaral ng Lord ng kaligtasan ng Ebanghelyo at gagamitin niya nga ang dalawang propetang ito sa Revelation 11. Yung mga hentil, wala na pong kaligtasan, wala nang pangalawang rapture o pangalawang salvation doon. Binigyan na sila ng babala ng Lord. Magbantay kayo sapagkat ako'y darating katulad ng isang magnanakaw. Laging sinasabi ni Jesus yan sa aral niya. Sabi niya, dahil pag naiwan ka, wala na pong kaligtasan yon.
Kaya nga, yung araw, hindi ganyan ang pinapangaral ko, pero nireveal ng Lord sa akin. Kawawa ang maiiwan sa rapture. Kaya nga, kailangan nating magpakainit sa Lord. Kailangan lahat ng mga ngaral, lahat ng Kristiyano, walang palamig-lamig. Sabi ng Lord, sabi ni Lord, gusto ko sana maging, kung hindi kayo mainit, malamig na lang. Ayaw ko ng maligamgam. Kapag maligamgam kang Kristiyano, sabi niya, isusuka kita sa aking bibig. Anong isusuka? Ibig sabihin, hindi niya tatanggapin. Hindi mararapture, hindi maliligtas kung maligamgam. Alanganin, hindi malamig, hindi mainit. Ang gusto ng Lord, sabi niya, gusto ko sana magpakainit kayo. O kaya, maging malamig na lang. Kasi wala nang judgment yun eh. Hindi na mahirap patulan yun eh. Pag malamig siya, impyerno na. Pag mainit, mararapture yan. Nakaredy. Ganun ang Lord. Ayaw niya ng alanganin. May mga Kristiyano kasing urong-sulong sa pagsamba eh. Sasamba ngayon, bukas hindi. Sa susunod linggo, hindi. Yung paglilingkod, parang paisi-isi. Ayaw ng Lord yun. Gusto ng Lord, sabi niya, maging mainit tayo sa pananampalataya. Kung mangangaral ka, mainit ka sa pangangaral. Walang pahipahinga. Dire-diretso po ang paglilingkod sa Lord. Sabi ng Panginoon. Kaya nga tayo, talagang tuloy-tuloy ang pangangaral natin. Okay? Kaya yung 5 foolish virgins na iwan, nang kumakatok sila, sabi niya, Lord, Lord, pagbuksan mo kami. Anong sagot ng Lord? Hindi sila pinagbuksan. Una sa lahat, hindi sila pinagbuksan. Pangalawa, sila po ay hindi pinapasok at hindi kinilala. Anong sabi ni Kristo? Sabi ng Panginoon, verily, verily, I say unto you, verily, I say unto you, I know you not. I know you not. Hindi ko kayo nangakikilala, sabi ni Jesus. Sa naiwan. Ibig sabihin, pag naiwan ka sa rapture, hindi ka nakikilalanin ni Jesus. Ano sabi niya? Mateo 7:21. Sabi niya, yung mga Kristiyano po na hindi sumusunod sa kalooban ng Lord. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa langit. Kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya sabi pa ni Jesus, darating ang araw, maraming magsasabi sa Kanya, Panginoon, kami po'y naglingkod sa iyong pangalan, kami po'y nangaral sa iyong pangalan. Pero sabi ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala manggagawa ng kasamaan. Magsilayo kayo sa akin. Ibig sabihin, kapag hindi ka kinilala ng Lord, pag ikaw tinakwil ng Lord, hindi ka ligtas. Kapag hindi ka niya kinilala, katulad nung sa Mateo 7, hindi ko kayo nakikilala, manggagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi maliligtas. Dahil sabi niya, ang aking mga tupa, nakikilala ko. Sabi niya. At sila'y sumusunod sa akin. Sabi niya. Kilala niya rin nila ang aking tinig. Anong tinig ng Diyos? Itong ebanghelyo. Itong salita niya. Kaya pagkatapos ng rapture, mararapture na yung mga lingkod ng Diyos, mga believers, mga Kristiyano, na sumunod sa kalooban ng Lord, yung mga Kristiyanong masunurin, at yung may iwan, wala nang pag-asa po yun. Sinong mga ngaral sa susunod? Sa hentil, wala na po. Tapos na ang ministry ng Lord sa hentil. Babalik na ang biyaya sa mga Hudyo. Babasahin ko po na sa Roma para makita natin itong napakagandang mensahe ng Lord sa Roma. Ito po. Thank you, Lord Jesus. 25 and 26. Sabi ni Apostol Pablo, Romans 11, 25 and 26. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery. May hiwaga, ito may mystery. Lest you should be wise in your own conceits. Baka raw tayo magmarunong sa sarili natin, no? Ano pa sabi niya? That blindness, ang pagkabulag ng Israel, sabi niya, ang pagkabulag ng Israel, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles
be come in. And so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion, sabi rito, the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Kaya ang sabi rito, yung pagkabulag ng Israel ngayon, dahil ang Israel ngayon bulag hindi nila tinanggap si Kristo, pero sabi ng Lord, pansamantala lang yan. Pagdating po ng pagkatapos ng rapture, mga kapatid, babalik na sa Israel yung biyaya ng kaligtasan. Doon na po ipadadala ng Lord ang dalawang propeta niya. At ang dalawang propetang ito, ayon sa banal na kasulatan, ito ang spirit and power ni Elijah at ni Moses. Nakita niyo yung vision sa Mount of Transfiguration, nung nakita ng mga apostoles si Jesus Christ, nagningning ang buong kasuotan, parang maliwanag na araw, at nasilaw sila sa liwanag ng Panginoong Yesus. Maya-maya nakita nila si Moises at Elias, Propeta Elias, bumababa galing sa langit, nakipag-usap kay Jesus. Pinakita rito ng Lord na ang dalawang propetang yan, meron pang ministry. Pagkatapos ng rapture, ibabalik ng Lord ang kanilang spirit and power para pumasok sa dalawang Hudyo na mangangaral sa Israel. Silang ang mga sugo ng Lord para magtapos ng gospel sa Israel, para maligtas ang 144,000 at ang mga elected Jews. Maliwanag po itong sabi ng banal na kasulatan. Kaya isusugo niya yung pagkatapos ng rapture. Kasi mga pastors, yung mga naglingkod sa Lord, sa panahon natin, mara-rapture yan. Pag na-rapture yan, wala nang mangangaral sa panahon ng tribulation period. Kaya ang Lord magsusugo talaga ng dalawang propeta. Ang darating po, hindi naman yung katawan ni Moises at katawan ni Elijah. Yun lang kanilang spirit and power. Yung kaloob ng Lord na spirit, yung power, no? Pero yung katawan, manggagaling din po sa dalawang Hudyo. Ibig sabihin, pupuspusin sila ng Lord ng spirit and power ni Elijah, yung isa spirit and power of Moses. Kaya nga dito nakasulat sa Revelation 11, meron silang power na gawing dugo ang tubig. Yung tubig, yung ilog, pwede nilang gawin itong dugo. Sino bang propeta? Sinong lingkod ng Diyos sa Old Testament o propeta na ang tubig ginagawa niyang dugo? Na binigyan siya ng power ng Lord to turn waters into blood. Walang iba kundi si Moses. Di ba mga kapatid? Sino naman ang propeta na nakapagpababa ng apoy? Kung ako'y lingkod ng Diyos, sabi niya sa sinugo ni Ahazaya. Is it Ahazaya, yung masamang hari? Kung ako'y sugo ng Lord, kung ako'y lingkod ng Diyos, bababa ang apoy mula sa langit at susunugin ka at ang iyong 50 sundalo. Di ba nangyari? Bumaba ang apoy, nasunog sila. Sino yon? Si Elijah, si Propeta Elias. Yun ang power na ibibigay ng Lord sa dalawang prophet. Ibig sabihin, very powerful. Kaya nga sabi ng Bible, may power silang patayin sa apoy ang mga ahadlang sa kanilang pangangaral. Uusig sa kanila. Yun ang magiging ministry ni Moses at Elijah dito po sa bagay na. Hindi yung kaluluwa ni Moses at Elijah. Nandun na sila sa langit. Yun lang gift, yun lang spirit and power. Yun ang tinatawag na reincarnation ng spirit ni Elijah at Moses. Ang reincarnation ay biblical. Dahil si Elijah ay 3 beses nag-reincarnate. Bumaba siya sa panahon ni John the Baptist. Si Elijah yon. Yung spirit niya na kay Elijah, na kay John the Baptist. Yung spirit lang, spirit and power. Hindi yung kaluluwa. Kaya nga nang tanungin si John ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, sino ka? Bakit ka nangangaral? Ikaw ba ang Kristo? Sabi ng mga Hudyo.
hindi ako ang Kristo. Sabi niya, tinapat sila ni Elijah, ni John the Baptist. Dahil si John the Baptist nangangaral tapos nagbabautismo sa Jordan, natanda ng pagsisisi. Sabi niya, nagtapat si John the Baptist, hindi ako ang Kristo, sabi niya. Kung ganon, ikaw ba ang propeta na pinangakong maghahanda sa katawan sa pagbabalik sa pagdating ng Messiah, ng Kristo, ng Savior? Ikaw ba si Elias? Sabi nila. Ikaw ba si Propeta Elias na nakaprapising darating? Kasi nangusap ang Lord sa panahon ni Propeta Malakay o Malakias sa Old Testament. Sabi niya, bago dumating ang araw ng Panginoon, ano sabi niya? Isusugo ko muna si Elias, si Propeta Elijah. Isusugo ko muna para ihanda po yung daraanan ng Kristo. Kaya nga tinanong siya ng mga Hudyo, ikaw ba si Propeta Elijah na nakapangako o nakaprophesy? Pinrapisi ng Lord? Sabi ni John the Baptist, hindi ako ang propeta, sabi niya. Tingnan niyo, makikita niyo rito, hindi alam ni Elijah, hindi alam ni John the Baptist na siya si Elijah. Sabi niya, hindi ako. Bakit hindi alam ni John the Baptist na ang spirit and power niya ay si Elias? Dahil ang tao, alam natin na ang tao may tatlong sangkap Meron tayong katawan, may laman, may spirito, may kaluluwa. Yan po, no? Ang pumasok kay propeta, kay John the Baptist, hindi yung kaluluwa ni Elijah. Dahil yung kaluluwa ng tao, siya yun. Yun ang tunay na siya. Kilala mo ang iyong sarili. Yun ang nakakakilala. Pero itong spirit, kaloob ito ng Lord. Pag spirit po, mga kaloob tulad ng gift of spirit of wisdom, spirit of knowledge, spirit of power, gift yan ng Lord na dinadagdag sa tao. Kaya may mga taong genius, may mga taong matalino, may mga taong medyo katamtaman lang. Gifted. Iba-iba ang kaloob. Spirit yan. At yung spirito ng tao, ito ang tinatawag na unconscious side of man. Yung kaluluwa, conscious yun Okay, reconnect. Connect lang po. Excuse me. Kaya mga kapatid, yun po ang maliwanag na revelation ng Lord. Yung unconscious side ng tao na spirit and power, yun ang binigay ng Lord sa dalawang propeta sa Israel. Ang isa power ni Elijah, ang isa power ni Moses. Kaya si John the Baptist, ang binigay ng Lord sa kanya yung spirit and power of Elijah, the prophet. Kaya powerful siya Pag nag-preach siya, talagang powerful ang kanyang mensahe. Talagang buong Israel, nagpapabaptize sila. Tandaan ng kanilang pagsisisi. Pero hindi niya kilala, hindi niya alam na nasa kanya si Elijah. Ganun po ang reincarnation. Minsan hindi mo alam. Halimbawa, ikaw si Elijah, hindi mo alam na ikaw na pala si Elijah. Tulad ni John the Baptist, hindi niya alam na siya na pala si Elijah. Kaya, ganun po, ang spirit of man yun ang unconscious side. Unconscious part of man. Yung side ng spirit and soul. Yung soul, yun ang ikaw. Yun ang nakakakilala sa lahat. Alam mo yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Kaya pag nandun ka sa langit, alam mo lahat. Yun ang ikaw. Kaya mga kapatid, dito, itong si Moses at Elijah, yun ang papasok sa dalawang propeta para silang magtatapos sa gospel sa Israel. Yun po ang kaya ang unang ministry nila, yung 144,000. Natatatakan ng Lord ng kanyang tatak. Ano yung tatak niya? Holy Spirit. Tatatakan ng Lord ng Holy Ghost. Kaya silang magtatapos ng gospel. Nag-share ng dalawang propeta ito sa 144,000. Pagtutulungan nila ang buong Israel para i-preach ang panghuling gospel ng Lord sa kanila
para mailigtas ang mga Hudyo sa kamay po ng Antichrist. Pero sa bandang huli, magagalit ang Antichrist sa pangangaral nila kasi i-expose nila eh. Sasabihin sa mga Israel, mga kapatid, huwag kayong maniwala sa nagpapanggap na Diyos o Kristo. Impostor yan. Ang tunay na Kristo ay si Yesu Kristo, si Jesus Christ. At siya'y matagal nang namatay sa krus. At siya'y pinapatay nyo. Ipapakilala ng dalawang propeta yan. Pinapatay nyo siya. Kaya sasabihin nila, pinapatay nyo ang inyong Savior, ang inyong Messiah, ang inyong Diyos na nagkatawang tao. Kaya anong gagawin ng Israel? Pag nalaman nila sa dalawang propeta yan, tatangis sila, iiyak sila. Tingnan niyo po ang pag-iyak nila. Yung pag-iyak nila, sabi ng Zechariah, pag nagpakilala na si Jesus Christ sa Israel, sino bang type ni Jesus Christ sa Old Testament? Hindi ba si Joseph na anak ni Jacob? Si Joseph, Jose, ay type and shadow ni Jesus Christ. Si Joseph po, tingnan nyo, si Joseph, makikita natin ang gagawin ni Kristo sa last days. Dahil ginawa na po ni Joseph yan. Hindi ba si Jose nagpakilala sa mga kapatid niya sa last days? Yung panghuli, ako ang inyong kapatid na pinagbili nyo ng 20 pieces of silver sa isang Amalekites na merchant. Diba? Kaya natakot yung 11 niyang kapatid. O sabi rito, yung 10 niyang kapatid. Alam niyo mga kapatid, sabi rito, sabi ng kasulatan, si Jose ay type ni Jesus Christ. Tingnan si Jose. Si Jose po, beloved of his father Jacob. Di ba mahal siya ni Jacob? Pinaka-paborito niyang anak. Kaya nga, kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Si Jesus Christ, beloved of his father din. Di ba mga kapatid? Beloved din siya ng ama. Mahal na mahal din siya ng ama. Ganon din si Jose. Si Jose, pinagbili siya ng mga kapatid niya ng 20 pieces of silver. Si Jesus Christ, pinagbili rin ni Judas sa 30 pieces of silver. Tignan niyo yung type. Pinakikita rito ng Lord ang mangyayari kay Kristo. Si Jose na Bartolina, sa panahon ng kanyang tribulation, na Bartolina sa ilalim ng lupa sa loob ng halos more or less 3 taon. Si Jesus Christ, hindi ba pinako sa cross at nalibing din doon sa kuweba, nalibingan niya, ng 3 araw, patay siya, nabuhay siya pagkaraan ng 3 araw. Makikita mo yung type ng nangyari kay Joseph. Nang si Jose, kumbaga parang nasa resurrect na mula sa Bartolina, sa kanyang kulungan sa ilalim ng lupa, ilalim ng palasyo, binangon siya ng Diyos. Binangon siya mula sa Bartolina sa ilalim ng lupa. Anong nangyari? Itinaas siya ng Lord. Pagkatapos ng kanyang pagsubok, saan siya umupo? Umupo siya sa trono, katabi ni Paraon. Naging kanang kamay siya ni Pharaoh. Minahal siya ni Pharaoh. Si Kristo, anong nangyari pagkatapos siyang ibangon ng Diyos doon sa libingan, doon sa kuweba? Binangon siya ng Lord. Saan siya dinala ng Lord? Itinaas din siya ng Lord. Umupo rin siya sa trono, sa tabi ng Ama. Amen. Makikita mo yung type. Okay? Ngayon, si Jose nag-asawa. Ano ang napangasawa niya? Hindi Israel. Nag-asawa siya ng hentil, si Azinat. Isang Egyptian. Anak ng paring Egyptian. Napakagandang Egyptian. Si Jesus Christ nag-asawa, hindi literal, spiritual na asawa. Sino ang naging asawa ni Kristo? Di ba ang church? Ang iglesia. Tayo kasal kay Kristo. Sabi ng Bible. Tayong tinatawag niyang bride o wife. Nag-asawa siya ng hentil. Ang church po ay
Entil, hindi Hudyo. Ang Hudyo, ibang calling ng Lord sa kanila. Ibang grace ng Lord sa Jew. Tatawagin sila by election. Pero tayo, by grace. At tayo ang ginawa niyang church. Mga kapatid, si Jose nag-asawa ng Hentil, hindi Hudyo. Ganon din si Kristo na type and shadow. Type si Jose ng Panginoon Jesucristo. Nag-asawa rin si Kristo ng hindi Israel, kundi mga Hentil. Kaya mga kapatid, kaya nga tama yung sabi ni Sarah sa panahon ni Abraham, sabi niya, cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with my son Isaac. Hindi na ba? Hindi pwedeng maging tagapagmana ang anak ng aliping babae. Ano sabi ni Pablo sa Roma? Ang anak ng aliping babaeng si Hagar na si Ismael ay sinisimbolo ng Israel, sabi niya. Ngunit si Isaac na anak sa pangako ng Diyos ay tayo na mga hentil. Ang mga Gentile na tinawag ng Lord, na tinawag ng church. Kaya nga ang ginawang church ni Jesus Christ, hentil. Hindi po ang mga Hudyo. Kaya grabe, ang biyaya ng Lord sa atin napakadakila. Tayo ang ginawa niyang bride, tayo ang ginawa niyang talagang church of the living God. Ang Israel, tatawagin lang yan sa tribulation period, doon lang sila patatawarin ng Lord. Doon lang sila ibabalik ng Lord sa Kanya. Kaya lang yung 1/3 na lang, dahil yung 2/3 papatay ng Antikristo. Imamasaker sila. Ayon sa Book of Zechariah, papatay ng mga Antichrist, ng Antichrist ang kanyang army, ang Israel, 2/3 ang mamamatay. Ang matitirang buhay 1/3, yun ang babalikan ni Kristo sa Armageddon, sa Battle of Armageddon, bababa ang Panginoon Jesucristo, kasama lahat ng na-rapture, ang church, at makikidigma tayo sa Antichrist. At ang army ng Antichrist na mahigit 100 million military, mga kapatid soldiers, pupuksay ng Panginoon sa kanyang 2 talim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang salita, at makikidigma tayo sa Antichrist. Kaya mga kapatid, yun ang pinaka-future po ng Antichrist. Tatalunin siya ni Kristo at itatapon sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng army niya, papatayin din ni Kristo. Matatalo sila. At doon na maghahari ang Lord ng 1,000 years. Ang tinatawag ng millennial reign of Christ. Bago dumating ang judgment. Pagkatapos ng millennial reign of Christ, judgment. Pagkatapos ng judgment, yun na po ang tinatawag na new heaven and new earth. Bagong langit at bagong lupa o eternity. Kaya mga kapatid, napakaganda itong plano ng Lord. Kaya ang mga ngaral sa pagkatapos ng rapture, ang mga ngaral po si Elijah at Moses. At sila'y papasok sa 2 katawan ng 2 Hudyo. Ako naniniwala, 2 Hudyo. Dahil silang magtatapos sa gospel sa mga Hudyo. Pero yung mga hentil, wala nang mga ngaral sa hentil. Dahil ang mga hentil, sasamba na po sa Antichrist. Ayon sa Bible, ayon sa Book of Revelation, Revelation 17, sasambahin nila ang halimaw. At sa Revelation 13, nakasulat din, sasambahin ng lahat ng tao ang Antichrist. Kikilalanin nilang Diyos. Pero ang hindi lang sasamba, yung 144,000 at ang mga tatawagin ng Lord sa Israel na 1/3. Sila lang ang hindi sasamba dahil bibigyan sila ng babala ni Moses at Elijah, yung 2 propeta sa Revelation 11, na mangangaral sa kanila. Sa pangangaral nila, tatanggap sila ng Holy Ghost. Yun ang tatak na itinatak ng Lord sa kanilang mga noo. Kaya, sila na lang po ang maliligtas sa panahon yun. Kaya lahat ng maiiwan, sila po ang dadanas ng malakas na lindol, uulan ng bato na parang the weight of a talent. Isipin mo, ang isang bigat ng batong uulan, kasing bigat daw ng isang talento. Ang isang talento ay tumitimbang yan ng 34 kilos.
Sipin mo, 34 kilos. Napakabigat. Batong buhay na umaapoy. Bumabagsak yan sa mga tao, sa mga building. Ang babagsakan yan, walang buhay. Mamatay talaga. Pero meron pa rin may iwang buhay para magpatuloy na magparami sa mundong ito. Mga kapatid, yung natalakay na natin dati yung nature po ng millennium, yung mga naiwan sa Armageddon na buhay, magpaparami uli sa mundo. Pupunuin nilang muli ang mundong ito. Pero, paghaharian sila ng mga anak ng Diyos. Yan po. Tandaan nyo, hindi nyo paghaharian ng kapatid nyo. May isang pastor sa Manila, nakipag-fellowship ako isang araw. Sabi niya, nangaral siya. Sabi niya, kailangan mga kapatid, mamunga kayo. Dahil kung hindi kayo mamumunga, wala kayong bunga, wala kayong paghaharian sa millennium, sabi niya. Hindi niya naintindihan yung kanyang inaaral. Mataas ang katungkulan, no? Senior pastor siya, pero sabi niya, kapag hindi kayo namunga, wala kayong paghaharian. Ako, maling-mali po yun. Tandaan niyo po, ang bunga mo sa pangangaral mo, ang bunga mo, hindi mo po paghaharian. Ang bunga mo na tumanggap kay Kristo, kapatid mo yun kay Kristo. Hindi mo siya paghaharian. Kundi, kasama natin siyang maghahari. Sinong paghaharian natin? Yung mga tao sa sanlibutan, yung mga nagparami. Yun ang paghaharian ng mga Kristiyano. Kaya mga kapatid, minsan talaga maraming mga hindi kulang pa po yung kaalaman. Ito, konting ano lang po ito kasi ang talagang message ko ngayon, yung Revelation 17 eh. Kaso po, medyo talagang overtime po kami. Katatapos ang anniversary kahapon. Nagkaroon kami ng anniversary sa Nueva Ecija. Maraming tao. Overtime po kami hanggang gabi. Kaya walang tulog. Walang tulog ng araw ng Biyernes ng gabi. Walang tulog. Kahirap, mga kapatid, talagang. Tapos maghapon ng gawain. Dahil maraming bisita at lahat. Iba-ibang kapatid sa iba-ibang probinsya dumatag sa dating. Kaya grabing pagod talaga. Kaya kanina talagang nararamdaman ko yung pagod kahapon. Sabi ko, ito na lang muna ng Revelation 11 para medyo maikli lang. Pero okay pa rin. May isang oras na tayo, brother ba? 15 minutes pa po. 15 minutes. Meron pang konti. Mga kapatid. Kaya, yun po ang revelation lang daw sa dalawang propetang ito. Kaya, sabi ng Biblia, itong dalawang propetang ito ay mapatay ng Antichrist. Magiging martyr sila. Pero alam mo, pagpuspos ka ng Holy Spirit, wala namang kwenta yung kamatayan eh. Pinatay sila, nakahandusay yung bangkay nila, para panoorin ang Antichrist at ang lahat ng tao sa mundo. Kasi lahat ng tao, kumampi na sa Antichrist. Kaya nga, galit na galit sila sa dalawang propeta, dahil, yun nga po, no? Yung aral nila, tinatamaan silang lahat. Kaya, nung mamatay sila, pinatay sila ng Antikristo, alam niyo mga kapatid, nagdiwang ang mga tao sa mundo. At silang lahat po ay nagbibigay ng regalo. Kala nila, kalaban itong dalawang propeta. Pero nang buhayin sila ng Diyos, na-televise din, na binuhay sila, tumayo sila sa paa nila, at lumipad patungo sa langit na rapture, doon natakot ang mga tao. Doon nila nakita, totoo ang Diyos. At glorify nila ang Diyos. Nakita, totoo, buhay ang Diyos. Kaya, pero wala na rin silang kaligtasan. Kasi, ano na po talagang, kumbaga sa tinakwil na nila si Jesus Christ. Natakot na lang po sila. Ang maliligtas na lang talaga, yung Israel. Ganun po yung plano ng Lord. Iba ang panahon ng Hentil, iba ang panahon ng Israel. Kung loloobin ng Lord, gusto kong ma-share itong Daniel 70 weeks para makita nyo yung panahon ng Israel at panahon ng Hentil. Pwede siguro, Brad, maglagay tayo ng kahit whiteboard lang dito, no? Whiteboard, tapos ma-illustrate natin. Karoon tayo ng maipaliwanag natin yung Daniel 70 weeks kasi magko-compute po tayo
i-compute natin yung 453 weeks. Meron po kasing, ang tinukoy kasi ng Lord sa Daniel 70 weeks, ay week of years. Hindi po literal na isang linggo, no, 7 araw. Kundi week of years. Kaya pag sinabing, ang Antichrist gagawa ng peace covenant for 1 week peace covenant, ibig sabihin 7 years. Peace covenant, yung tribulation period. Yung 3 taon at kalahati, mandadaya siya. Sasabihin niya, pagpasok niya, peace be with you, peace be with you. Mga kapatid, kapayapaan ang gagamitin niyang sandata. Next meeting, siguro pwedeng talakayin natin siya next meeting, dito po sa susunod na Sabado, sa Linggo, i-share ko sa inyo ito. I-reveal natin kung itong buong katotohanan tungkol sa beast. Ito pong Revelation 17, makikita natin ang judgment ng Lord sa Babylon. Babylon the Great, the mother of harlots. Yan po ang tatalakay natin siguro next meeting. Napakagandang mensahe po nito. Prophecy po ito. Kailangan ng Kristiyano, alam natin yung prophecy. Alam natin ang mangyayari sa mundo nito. Katulad ngayon, maraming nangangamba, nagpapanik ang mga taga-Russia, Amerika, kasi si Trump, ang presidente ng Amerika, di ba binigyan ng ultimatum si Trump? Sabi niya, itigil mo ang gera sa Ukraine. Kung hindi, sabi niya, bobombahin ko ang Moscow. Brother Man, Moscow, oh. Grabe si Trump. Grabe ang tapang ng presidente ito. Itigil mo ang gera sa Ukraine. Dahil kung hindi mo gagawin, bobombahin ko ang Moscow. Grabe po. Nakita ko lang kanina sa isang vlogger. Ganda ng balita. Pero nakaka-alarma, nakaka-pangamba kung wala ka sa Panginoon. Pero mga kapatid, sabi ni Putin, hindi ako naniniwala. Sabi ni Putin. Brother Val, sabi ni Putin, hindi ako naniniwala. Kaya kala niya, nambabluff si Trump. Si Donald Trump, hindi marunong magbiro yun. Seryoso yun. Pag sinabi niyang bobombahin talaga. Pag nangyari yun, ang mangyayari? Grabe, gera. Maggegera ang Amerika at Russia. Anong mangyayari pag nangyari yun? Damay ang Pilipinas. Kala nyo ba sila lang maggegera? Hindi po. So, tutulong ang North Korea sa Russia, tutulong ang China. Anong mangyayari? Baka samantalahin niya ng China. Ang China po, baka lusubin niya ang Taiwan. Makikisabay siya para sakupin ang Taiwan. Kasi ang Amerika, hindi pwedeng dalawang gera ang haharapin niya. Kaya mga kapatid, at damay din ang Pilipinas pag nagkataon, kasi kaalyado natin ang Amerika. Di ba mga kapatid? Kaya yan po ang kaya kailangan nating ipanalangin. Ipag-pray po natin ang kapayapaan po na si Donald Trump at si Putin na magkasundo na sa kapayapaan. Yun po, magkasundo na hindi na magkaroon ng digmaan pa. Kasi pag tumulong na ng direkta si Trump sa NATO at tinulungan na niya lubos ang Ukraine, baka magpadala na siya ng sundalo ng Amerika sa Ukraine. Yun ang nakakapangamba kasi ang paraan na lang ni Putin noon, nuclear. Yung mga nukes niya, no? Yung mga nuclear warheads niya, pwedeng gumamit na siya ng nuclear warheads o yung mga intercontinental ballistic missiles. Naku, delikado po yun. Baka maging mitsa ng nuclear war o World War III. Kapag gumera ang US, gagera ang China at ang North Korea. Gagera na rin ang India na nakikita natin parang kumakampi na sa Amerika. Siyempre, magtutulong na rin ang Iran sa Russia at ang Turkey. Ang NATO naman kakampi sa US. Halos 13 bansa sa Europa. Anong tawag dyan? World War III. Kaya pag nagkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig, mga kapatid, pinakamalaking salot yan. Kahit 100 COVID, siguro Brother Val, no? Baka higit pa yan sa 100 COVID. Kasi, alam nyo ba ang gera, pag nagkagera, wala nang mabibili ang tao.
kawawa ang nasa Manila, yung mga sa syudad. Ang mabubuhay lang sigurado yung mga nasa bundok, yung may maraming pananim. Kasi pag nagkagera, may pera ka man, wala ka nang mabibili. Wala nang supermarket, wala nang tindahan. Lahat ng tao mag-iimbak ng pagkain. Kasi gera eh, wala ka nang mabibili. Anong mangyayari sa mga walang pananim? Yung nakikipaghanap buhay lang sa Manila, sa mga syudad. Hindi na po kakain yan. Dahil lang tao ngayon, sobrang dami na. Nung panahon ng hapon, Brother Val, alam mo yung papaya kinakain, yung katawan ng papaya, katawan ng saging kinakain. Dahil wala nang makain. Ngayon mga kapatid, baka kahit papaya wala na. Kapag nagkagera, naku, yan po ang dapat natin ipag-pray. Kaya sa Bible, may 3 woe eh. Sumisigaw yung angel sa langit, woe, woe, woe. Sa aba ng mga nananahan sa lupa. Dahil sa 3 woe na darating. O, tingnan nyo. Ano yung woe na 3? World War. Magkakaroon ng mundong ito ng 3 digmaang pandaigdig. Grabe. Sabi ng angel, ang 2 woe ay lumipas na, ngunit ang 3 woe ay parating na. At ito ang pinaka-kakilakilabot. Dahil ang pangatlong World War ay nuclear war. Mga kapatid. Kaya napaka-grabe. Yun po ang ano. Kaya mga kapatid, ipag-pray po natin yan. Hindi biro. Ang gera hindi biro. Yun lang magkaroon po ng noon ang panahon ng COVID, na wala ng mga trabaho ang tao, walang trabaho. Ang daming nagutom na tao. COVID lang ha. May mga relief pa noon, pero maraming nagutom. Yun lang siguro hindi nagutom yung mayayaman nakapag-stock ng maraming pagkain. Pero pagdating ng gera, naku, ang gera hindi lang 1 buwan ang itatagal. Minsan, may gerang umaabot ng 1 taon. Pangbihira, mga kapatid. Pinakamaraming mamamatay sa gutom. Kaya ipanalangin natin itong ultimatum na binigay ni Trump. Ito pong ultimatum niya sa Russia na nawa magkasundo na sa kapayapaan. Pag-pray natin na matapos na yung gera. Kasi pag nag-escalate pa yan, naku, mga kapatid, maapektuhan ang lahat, lalo na ang Ebanghelyo. Kaya, pero purihin ng Panginoon dahil meron siyang revelation sa Revelation 7 na pinipigil ng Diyos ang gera. Dahil hindi pa po tapos ang Ebanghelyo. Bago matapos ang mundong ito, tatapusin muna ng Lord ang gospel. Sabi ng Mateo 24, and this gospel of the kingdom, this gospel shall be preached to all the world, sabi niya, for a witness unto all nations. Para raw lahat ng tao malaman na nila ang gospel, wala nang makapagdahilan. And so, sabi niya, then shall the end come. Kaya dun darating ang wakas pag natapos ang gospel. Ngayon hindi pa po tapos ang gospel. Kailangan mo ma-preach ang true gospel sa iba't ibang parte ng mundo. At mag-glorify ang Diyos sa huling panahon. Kasi nakahula sa Malakay 2 yan. Sabi niya, ang pangalan ng Diyos ay dadakilain ng lahat ng mga hentil sa huling panahon. Yun pa po, yun, magaganap pa yun. Hindi pa naganap yan. Kaya, kailangan mo nang maganap ang mga nakahula, yung mga prophecies, ma-fulfill, bago dumating ang kawakasan. May time pa tayo. Bago po magkaroon ng Great Tribulation, magkakaroon muna ng pansamantalang kasaganaan. Pagbigay ng Lord ng blessing sa church, harvest time. Pagkatapos ng harvest time, dun papasok ang tribulation period. Mga kapatid, laging ganun. Parang ang mga apostol. Ang mga apostoles, nagkaroon ng kasaganaan sa church, kaya lahat sila namunga. Lahat sila hindi nagkulang. At libo-libo ang naligtas. Pagkatapos ng harvest time, anong nangyari? Hindi ba sumunod pugutan ng ulo? Persecution, tribulation, dun natapos ang mga apostol. Ganon din sa rapture. Magkakaroon muna ng kasaganaan ng church, lahat ng Kristiyano, pagpapalain ng Lord, para may magamit tayo sa pagpo-full blast sa gospel. Pagkatapos ng pangangaral ng gospel, dun pa lang darating po ang wakas. Kaya, salamat sa Lord. Manalangin po tayo at kasama natin sa prayer itong nangyayari po sa NATO, no? Itong Amerika at ang Russia.
nawa po lahat tayo, pag tayo lumuluhod sa Lord, oras ng ating mga panalangin, mga prayers natin, iluhod natin ang kapayapaan ng mundo. Ano po? Ipanalangin natin ang Amerika at Russia na nawa patuloy na pigilin ng Lord ang gera para ang gospel po hindi mahadlangan. Let us pray. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita na ipangaral na po. Kahit pa paano, Lord, nagkaroon kami ng sharing sa gospel. Nakikita mo, Lord, ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa mga iba't ibang bansa. Nagkakagera na po ang Israel at Iran. Patuloy ang gera sa Ukraine at Russia. At ngayon may bagong gera na namang lumitaw itong Cambodia at Thailand. Lord, at ngayon nagbigay po ng ultimatum si Trump kay Putin o sa Russia na ihinto ang gera, kundi bobombahin ng Amerika ang Russia o Moscow. Kaya Panginoon, dalangin po namin sa oras na ito, na pigilin mo ang gera sa Ukraine, pigilin mo ang gera ng Amerika at Russia. Bigyan mo sila ng malinaw na pag-iisip, Panginoon, upang makita nila ang magiging bunga ng gera na hindi pabor kanino mang bansa. Ang gera ay impyerno. Ang gera ang pinakamasamang salot sa buong mundo. Kaya Panginoon, pigilin niyo po ang gera. O Lord, bigyan mo ng kapayapaan ang mga bansa tulad ng Israel. Dalayan ko ang kapayapaan ng Israel. Pigilin mo ang Iran, ang Cambodia at ang Thailand. Pigilin mo na ang gera, Panginoon. Dalayan ko po lahat magkasundo na. O Lord, sapagkat walang blessing sa gera. Idinadalain ko po, Ama, kahabagan mo ang lahat ng tao sa mundo. Lalo na ang iyong mga anak sa iyong church, kahabagan mo kaming lahat. Huwag mong hayaang mahadlangan ng Ebanghelyo sa mga digmaan. Dalain ko patuloy mong pagpalain at gamitin ang iyong iglesia upang patuloy maraming tao ang makaunawa sa iyong mga prophecies, sa iyong mga kalooban. Kaya Ama, salamat po sa gabing ito, kahit papano na i-share namin ang gospel. O Lord, salamat sa mga viewers na nanood. Pagpalain mo po lahat ang nanood sa programa sa gabing ito. Dinadalain ko po lahat sila, Lord. Itatak mo sa kanilang puso at isipan ang iyong mga salita sa mga tupa mo, sa mga lingkod mong tunay mong lingkod. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sa amin. Patuloy mo pong gamitin ang iyong church upang marami po ang maligtas na kaluluwa. Patuloy mong ilapit ang mga kaluluwang nasa labas upang sila'y maligtas sa iyong church at sa iyong mga lingkod. Maraming salamat po. Lord God, pagpalain mong pamilya si Sir Peli, ang kanyang sambahayan, patuloy mo pong ibuhos sa kanila ang iyong blessing, ang iyong biyaya, Lord, ang iyong pag-iingat sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak. Lord God, patuloy mo po silang pagpalaing lahat, Ama, at kahabagan. Ganun din po kami, Lord. Patuloy mo kaming kahabagan lagi at tulungan sa lahat po ng aming mga lakad. Kahabagan mo ang mga kapatid sa ang grupo ni Levi, ang kanyang mga tao, Lord. Pagpalain mo silang lahat sa kanilang trabaho, sa isang linggong darating na ito, pagkaloob mo sa kanilang dakilang tagumpay na nagmula sa aming Panginoon. Salamat po, Lord. Pagpalain mo, Lord, si Vice Mayor Montemayor, sa Lubao, ganoon din po, si Ma'am Chi, at ang lahat ng kasamahan nila. Bless them, Lord, financially. Bless them, Lord, sa pagsuporta nila kay Brother Levi at sa kanilang trabaho. Pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatiran sa iba't ibang parte ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Manila at sa buong mundo. Ingatan mo po at pagpalain lahat ng aming mga kapatiran, Lord God, at patuloy mong ibuhos sa kanila ang iyong blessing at tagumpay, Lord. At dinadalain ko, Lord, lahat ng kapatid namin sa iba't ibang lugar, patuloy pong maglingkod sa iyo at sumuporta sa gawain mong ito, Panginoon, sa iyong iglesia. Marami pong salamat. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord God. Praise the Lord. Magandang gabi po, mga kapatid.